Hello guys, good morning everyone. Yan po. Kami po ngayon ay papunta ng barangay FRY para po kami ay maghanap ng hindi pa gumagamit ng family planning. Hello mga ka-healthy, happy Friday to all. Alam niyo ba kung ano ang mayroon ngayong Biyernes? Ngayon ay mayroon tayong special mission at ating makakasama ang ating healthy partner na mamumula sa RH1. Tara, ngayon ating alamin sa likod ng mga kwento ng mga matatapang mga mami, super mami na gumagamit ng family planning. Kung ready na kayo, tara, samahan niyo ako sa isang makabuluhang kwentuhan. Ilang po sila? 6 po. 6 ba? Ay, ito. Ito kasi may ginagawa. Pwede lang siguro namin sa dito lang sa tapos sa susunod tayo isama din. Maraming salamat po sa pagpunta nyo para karoon tayo ng konting session about sa family planning po. Kasama po namin siyang ating midwife dito sa SRY, si Ma'am Annabel po. At si Ma'am Margie, yung aming midwife po sa amin sa center. Sasakupan po niya regular sa Siyang, sa Siyang. Tapos sa Annabel po ay Santa Rosario, San Vicente, and Santa Calle. Nandito din po kami sa DOH. Kasama ko po ang partner ko, si Ma'am Lassie, midwife sa DOH. Ako po, Sir Nurse po, nurse sa DOH po lang. So, ano po ba topic na dapat na pag-uusapan natin? Ito po yung tinatawag namin family planning. Ano po? Saan po yung dalawang pumirma? Dito po kaya naman picture ko. Okay. Pag sinabi pong family planning, padalahin na lang natin pagpaplano ng pamilya. Ano, hindi ibig sabihin na nagpa-family planning ka is ayaw mo lang magkaanak o ayaw mo lang masundan. Meron po mga benepisyo ang pagpapamily planning. Ano, hindi lang siya nakakatulong sa nanay, nakakatulong din siya dun sa inyong mga anak. Ano? Kasi pag walang proper spacing, sino po ba mga bagong mother dito? Yung isa lang mga anak, papapanak pala. Ilan taon ka naman? 17, 22, diba? Yung sunod-sunod ang space ng anak, wala isang taon lang ang pakita. Wala naman. Okay. Kasi minsan, nangyayari kasi, pag nangyari, tulad ni Ma'am, 17, 22, pag mga bata talagang ano yan, dire-diretso na. No? Talagang 1 year lang, meron namang kasunod, mga ganon, 2 years to 1 year to 2 years, magkakaano na ulit. Ano beneficyo ng family planning? Ano ba? Ang una nito, sa mag-asawa, pagbalik ng lakas at pagbuti ng kalusugan ng ina, maayos na pag-alaga, pagpapanak ng mga anak, at pagkakataon ng magkaiba ng ipon. Ano ba? Pag may proper spacing, mas naalagaan natin si mother. No? Kasi siyempre, kung susugan, pagkatosyon, yun po yung mga benepisyo pwedeng makuha natin. Pag tayo gumagamit ng mga family planning method. Ano po? Mamaya ipapaliwanag po yung process, yung mga available na family planning natin, method na nakukuha o sineservice ng mga ng ating amitsyo, yung tayo binibigay ng ating mga midwife. Ano? Sige. Para maintindihan natin, paano yung reproductive system? Paano ba nagkakaroon ng baby? Paano nagkakaroon tayo ng paano nabubuo si baby pag yung itlog, release ng egg cells na mami. Ito ang fallopian tube, dito dumadaan ng itlog at ang uterus. Dito po ang bahay. Ito sa Tagalog, bahay mata. No. Pag si sperm cell, pumasok dito yung itlog ni tatay, tapos itlog ni mother, mag-limit sa gitna. Diyan sila magkakaroon ng magbuo o magkakaroon ng cycle. No. Ito ang individual. Ito po yung tinatawag naming cervical canal o yung daanan ng bata. Ito yung body ng canal o cervix. Yung cervix po kasi dito. Pag nakakanak kayo, tinitignan lang. Pag nag-open na yan, open na yung cervix. Ibig sabihin, lalo na po, kung kabuhanan na naman namin,
Alam nila kung mula ano siya, multi-diluted na. Okay? Okay, ito po ang cycle ng menstrual cycle. Ano? Okay, ang siklo ng pagkaregla. Sabi niya rito. Ang pagkaregla ay hudyat na may-hari ng mag-produce ng babae. Sa pagkaregla, ang ovaryo ay naglalabas ng hormone o estrogen o progesterone. Nagpapakapal ng lining ng matriz. Madadagdagan ang supply ng dugo. Ito ay nangyayari bilang paghahanda at pagdating ng fertilized na egg. Ito ay normal sa siklo ng pagkaregla sa karamihan tumatagal ng 28 days. Next, ang siklo tumatagal ng 26 to 30 na doon na araw ay tinuturing ding normal. Kapag hindi nagtagpo ang punla at itlog, hindi mabubuntis ang babae. Okay, sample. Kunwari, ang normal po kasi niyan, pag nag-med si babae, kakapal yung lining. Ano, may hirapan dumaan si X7. Hindi tatay. Yung kay mother, na bablock niya to, hindi sila mag-limit. Ganun ang ginagawa ng mga family planning nito. Pag si family planning, ginamit ko siya, ini-interpret niya yung pagpasok ng X7. No, para hindi mabuntis si mother. Ano po, may 100% po ba na family planning? Wala, di ba? Pwede kung bisectomy mo si father, saka si iligate mo si mother, ayaw, 100%. Bakit po sinabing walang 100%? Walang 100%. Bakit po sinabing gano'n? 99% lang meron. 98, 97%. Alam mo kung bakit? Sino si 1%? Kayo yung 1%. Sino yung gumagamit? Baka naman Sa mamaya. maling paggamit. Maling paggamit nyo, pwede yung 99 na mabukasan pa. Ano po? Example, si mother, nag-pills, hindi naman niya pala natatandaan kung kailan siya uling umiinom. Or delay, mga ganyan. Maaari kang magbuntis kahit kung family planning. Parang yung ibang naging ano namin, nabuntis po, kami naman ng pills, nagdede po. Ay, nagpipil siya, mayroon nabuntis. Kasi nga, sa pag-inom. O sa paggamit ng family planning. Okay? Ganun po ang mangyayari. Lalining siya, kakapal yan, para sa ganun may block niya yung excel ni tatay. Yung punla ni mother, may stock lang yan, hanggang matapos yung cycle ng fertility. Okay? Dahil sa mga family planning method po na nai-offer po ng ating RHU, liliwanagin lang po namin na hindi po namin kayo pinipilit na sa'yo, ikaw, COC ka, sa'yo. Ito po, ilalatag lang po namin sa inyo to, ipapaliwanag namin. Tapos, kayo po yung magdedesisyon kung ano po yung nararapat po sa inyo ng family planning. Kasi, hindi naman po, kung halimbawa po sa kanya, nag-COC siya, nag-take ng pills, tapos ikaw, gagayahin mo na rin siya, may sakit ka pala sa puso. Bawal kasi yun, or naninigarilyo ka. Bawal kasi yun. So, hindi dapat agad kayo nag-desisyon. Dapat malapit muna kayo sa mga health worker po. Una po ay yung pills po. Dalawang uri po yung pills. Sino po yung gumagamit ng pills dito? Taas po yung kamay. Experience na po gumamit ng pills. Ano po? Pills po. Ano po pills po yung ginagamit ng mother? Kayo po ma'am. Nagpapasuso po kayo? Nagpapasuso po kayo, mother. Dalawa pong uri ng pills, isa po para sa nagpapasuso at isa po para sa hindi nagpapasuso. Ano yung una mo? Sa nagpapasuso, hindi... POP. Opo, sa nagpapasuso. POP. Ito po. Ito po yung POP yung na-explain. Opo. Opo, sa nagpapasuso po. So magkaiba po yun. Ano po yung pinagkaiba? Ito po kasi yung POP o yung progestin only pills ay para sa nagpapasuso. Ito pong isa, yung combined oral contraceptive, parang hindi po ito pwede sa nagpapasuso dahil pinipigilan niyo po yung pagpuproduce po ng gatas. Napaka-importante po nun. Kaya hindi po dapat ito iti-take na nagpapasuso. So yung progestin only pills po, ito po ay merong titake po natin ito, lahat po ng contraceptive natin, ititake po natin pag meron po tayong yung pong pills natin na in-explain niya, COC saka POP, magkaiba po siya ng cycle. Ang COC po natin 21 cycle lang po. Ang POP po natin 28 cycle. Wala pong hinto ang POP. Dire-diretso po ang inom nito. Ang COC po kasi
pwede po kayong umistop sa last tablet ng pills. Kahit di nyo na po inumin itong Fitonato, vitamins lang po kasi ito. Pag dumating na po yung regla nyo, pwede na po kayo ulit mag-start dito. Sino po yung mga 21 cycle? Lahat po kayo 21, alam po 28 cycle. Pag po kasi 28 cycle, di po pwede gumamit ito. Ngayon Ano po ito, 21 cycle gamit mo? Yung nga nagamit mo? Yung ano po, Trust pills? yung kulay pink, 21 teacher. Sige po, ayun po. Magkain na po siya, 21 cycle. Okay na po. So, ito pong progestin only injectable po para nga po ito sa nagpapasuso. So, ang pag-inom po nito ay kailangan may schedule. Meron lang, kailangan po, halimbawa, uminom kayo, ang schedule nyo po ay alas 7 ng umaga. Kailangan po, parehas po, araw-araw. Or kung halimbawa po, may hanggang 3-hour window po, 3-hour window, halimbawa, alas 7, alas 8, alas 9. Doon na po sa loob lang po ng po nito, yung ganito po na vaccine, ito po, yung may 7 days placebo. Ikaw po. So, ito po, pag inom po nito, hindi naman po siya strictly po na may oras po. Or everyday. Kung 7 o'clock, 7 o'clock. Ganun din po siya. Ganun din po. Kaya kailangan Parang po, oras. nag-a-alarm po kayo para hindi niyo po malilimutan. So, bawal din po siya sa yun po. Kung ano po yung bawal po doon sa kanina, bawal din po siya dito. Naninigarilyo, 35 taong gulang pataas. Tapos may anti-pressure pa diabetes. So, kailangan po, ano po kayo, chinecheck nyo rin po yung, alam nyo din po dapat kung may diabetes kayo, kung may anti-pressure kayo. Diba po? Lalo na po sa may hika, bawal na bawal po. Opo. So, bawal po ito. So, may mga side effects po ito. Pwede po magkaroon ng pagdurugo sa pagitan ng pagre-regla. Parang yung pananakit ng ulo, pagkahirap, pero ito po ay nawawala din po ito. Naka-adjust na po yung katawan ni mother. Okay po? Naitanong po ba kayo? Pills, may tanong. Pills ma'am, may mga tanong? May tanong po. Yung mga pills po natin na available tayo sa RH yan ha. Pag pwede nyo, kung kayo naiiyak, kung gusto nyo i-concert, andyan yung mga BXW natin para sabihin kayo mga ano yan. Tanong po kayo doon sa midwife para na-explain. Explain. Mas maganda din kasi na pag kayo na mas nakikita kayo ng midwife para alam din ng mga midwife kasi kung ano yung pwedeng copy sa'yo o pwedeng magbigay pa ng idea na hindi lang pills ang pwede, baka pwedeng ganito, pwedeng yung sa yung bagong ano, yung plan, pwedeng ano. Ma'am, para mas maging alam nyo agad yung klase na dapat na bibigyan naman. Yung pwede po sa nagpapasusunod sa atin po. Yan. Hindi yung sa atin po. Hindi. Dalawang klase po kasi yun. Dalawang klase po kasi yun. Isa din pong combined, isa din pong progestin. Gaya po nung sa pills, dalawang klase din po siya. Yung isa po ay yung ini-inject kada buwan, yung isa po every 3 months. Yung monthly po, wala po tayo. Wala po. Ang meron po tayo yung 3 months. Every 3 months po yung POI. Sila po yung gumagamit po ng ng injectables. Okay po? Kaka-start mo lang. Basta naman po. Okay. Okay naman daw. Tapos, ito pong injectable po na ito, kada 3 buwan po ito. So, kung kayo po makakalimutin dito sa isa, hindi niyo po masyadong yan. Ito po, kada 3 buwan. Tapos po, 99% po ito kung mabisa. Paano po yun? Ibig sabihin, babalik po kayo sa tamang araw. Sa tamang araw po na binigay sa inyo ng midwife. Para po masabi na perfectly use. Sino po maaaring gumamit? Ito na po yung kanina sa kahit anumang edad, 35 years old naman pataas, pababa, pwede po sa inyo, kahit naninigan ninyo, nagpapasuso, matabangan o kaya may sakit gaya ng alta pressure. So, pwede po ito. Possible na side effects po na pagkahilo, pananakit ng ulo, pangingilo, pagiging sumbungin, paghinal, paglakas, pagtigil ng regla sa unang taon ng paggamit. Ito po, depende po ito sa katawan pa rin. Hindi po lahat ay ganito po yung mararamdaman. Iba-iba po. Okay po. Pero, opo. Nawawala din po ito. Ano po? Sa ano kasi yan eh, sa hormones kasi. Opo. Pero nawawala din po ito. Mga possible lang po. Possible, hindi sa continuous. Nawawala.
Kasi po kailangan din namin sabihin sa inyo yung side effects. Sabihin ko sa kanila yung side effects. Pero ano lang po ito, nawawala din po ito. Hindi naman siya lagi pwede ka naman. Basta ang demo po, kung ang inyong injection ay natapat ng Saturday or Sunday, pwede po kayo ng Monday. Huwag lang pong lalampas ng 7 days. Pag 7 days na po kasi kayo lumabas sa date ng binigay sa inyo, i-stop po kayo. I-hintay mo po yung kaya dapat po hindi lalampas. Sino po dapat na nagkakapit? Si tatay o si nanay? Sino? Si nanay. Pero sa totoong buhay, si tatay. Di ba? Pero dapat. Pero dati, sa totoong buhay kasi ginagawa, Oo. si tatay nagkakapit eh. Pero dapat, ang practice ay si nanay. Bakit po kaya? Kasi pag niloko kayo na kami po niya, hindi nilagyan ng Baka kasi mamaya, kaya lang nanay ay nagkakabit. baka kasi mamaya si tatay excited, so excited hindi na naisuot. Ano? Okay. Pag sinuot niyo po ito kay tatay, kunwari, andyan na kayo, nandun na yung laban na. Kasi hindi ko pwede masabi ka eh, ito naman. Virgin pa ako eh. Okay. Ito yung dulo, ito yung condom mo. Pag pinuka niyo yan, hawakan niyo yung dulo. Meron pong Kasi may balon yan. ano yun eh. Balon. Bilog yan, hindi pa ito nakano, pero bilog pa rin yan. Kayo magkakabit. No? Ito po ayun may ganun po sa dulo yun, lalagyan na ng sperm. Bakit may ganito? Pag sinagad po yan, sumabog, baby po yun. Kaya po kayo ganun yun. Pagpasok niya, kunwari, imaginary na lang natin. Ito yung condom, pinasok niyo ma'am, sinagad niyo, hanggang sa dulo pag naman pagkasamit ko, ano? Hindi kahirap naman. Hindi naman sinagado. Okay, pinasok niyo, ay naliiwang balon sa taas yan. Ang gagawin nyo dun sa may balon, nakalobo yun eh. Pigayin nyo yun. Pipinch nyo yun. Pinch nyo yun. Kasi maglalak yun. Baga, tatanggalin nyo yung hangin. Pag may hangin kasi yun, may tendency kasi na pag may lobo yun, hindi nyo binasok yun, matatanggal yun. Based on the Best experience. rin ako eh. May best kami dyan eh. Pag mapasok. Pag pinamit pa lang, Pinch mo yan sa dulo. pwede mo siyang i-control. Sabi hindi sumakto. I-hit ko gano'n, para kung may hawak nito, di ba, yan. I-ilan ko siya, tapos naka-pinch ko, then pagbaba, dire-diretso lang ba. Hawak niyo pa nito. Then after na sumagat na, bitaw. So wala ko sa air, ano? Dapat wala ko sa air. Alam nyo kung bakit kailangan na natin yung naglalak? Ang ano? Pag po yan tapos na, hindi na po nyo tatanggalin. Kusa po maalis kasi, siyempre hindi na po naka-erect. Kukulin na po nyo, tapos ibubul na po. Baka kasi mamaya gawin nyo yung todohin nyo pang gano'n, tsaka nyo gagawin. Hindi. Hindi nyo na po tatatayin yan kasi pag hindi po ba, pag hindi na naka-erect, malambot na siya. Malambot na siya. Kusa na po maano. Tatanggalin na siya ganyan. Abangan nyo na lang po para. Tanggalan nyo na lang siya ng maayos. Then, Kasi nga po, kaya po ibubuhol sa safe na lugar na basta Tapos po. po, parang awa nyo na po, huwag nyo pong itatapon sa basihan. Saan? Baka po kasi mamaya, may mga asong nakakalakala, kakatigas dyan, itadala ko sa loob ng bahay nyo. No? O kaya mapulot ng mga anak nyo, kung may batang ganyan, naglalaro. Ganito po siya, ganito lang po siya kaliit. Pinapasok po ito sa uterus, maliit lang po ito, at malambot. Napapaligilan ng pinong-tosong lumbar. So, nilalagay po ito, hinahadlangan po nito yung sperm cell po na makapasok po sa hinahadlangan po na ito makapasok yung sperm cell. Don't forget po, yung sinabi po niya alambre, copper tip po. Copper, ibig sabihin po ng copper, hindi po kayo ma-allergy, hindi po kayo ma-infection. Kasi copper na po yung copper po. So, ligtas, lubos po itong ligtas, tumatagal po ng 12 years. So, kung kayo po gusto niyo po ng ganong katagal na birth spacing, ito po, kami po sa inyo. 99.4% po na mabisa. Ito po. Ligtas naman po ito sa kahit sinong babae, kahit pa umiinom ng antibiotic, nagkakasuso o may alcoholism. So, pwede po ito doon. So, maaari po makaranas ng pagbabago sa pagregla ng unang 3 buwan. So, may possible side effects po ito.
may spotting sa pagitan ng pagregla, bahagyang pananakit ng puson pagkatapos mailagay. Tapos po, kung nailagay matapos manganak, halos di kaiba ang sakit na nararamdaman matapos manganak. Ganun po. Nilalagay din po kasi ito, pagkatapos po manganak, pwede po siyang ilagay. Kasi naka-open po yung cervix po o yung kwelyo ng matres. So, nilalagay po ito, pwede po pagkatapos manganak, tsaka po kapag meron pong regla po. Kasi medyo slightly open po, medyo bukas po yung cervix, may nilalagay po ito. T-cover, at saka para sure po na hindi po kayo nagdadalang tao nag-insert po ng family planning. Kahit anong family planning method naman po ay kailangan sigurado na hindi po kayo pregnant. So, sa center po, kailangan nire-regla po. Pag po bagong panganak, pangalawang regla po sa pangalawang araw. Tama po? Pangalawang araw. Pangalawang regla po. Pangalawang regla, pangalawang araw po. Pag po magsisimula kayong kumapit. Basta po may ano po kayo ba? Meron po kayong meds. Para po masigurado na wala pong laman po. Okay po ba? Meron po kayo dito? Meron pong katanungan? O meron po ba kayong mga tanong? Gusto po yung kamay. Naintindihan po ninyo? Wala po kayong tanong? Ako may tanong. Ang tanong niyo po dapat dyan kung saan ginagawa ang IUD. Pwede po kayo sa PJG. Meron po. Hindi. Apo, sa PJG po. Okay po na go. Okay na po. Hindi ako bago. Susunod po natin ay yung isa pa pong long-acting family planning. Ibig sabihin po medyo matagal-tagal nito. 3 years. PSI po or yung progestin subdermal implant. Ito po ay ipinapasok po dito sa ilalim po ng braso na meron pong local anesthesia bago po ipasok. Pinakadlangan po nito yung ovulation. So, pag meron po kayo nito, hindi po kayo mag-ovulate. Ibig sabihin wala pong itlog na lalabas doon sa ovary. Wala po kayong wala po itlog. Wala po buo. Kahit po may sperm, wala naman po kayo. Wala po. So, 99% po ito na epektibo hanggang 3 taon. Epektibo po ito sa loob ng 24 oras matapos po ilagay yung PSI. Epektibo po ito sa pag-aabot ng 3 taon. Hindi na nakaka-apekto sa pagkakasuso. So, pwede po ito kahit nag-breastfeeding kayo. Maaari mo rin po itong ipatanggal kahit anong oras. Hindi siya umahadlang sa pagtatalik, wala kang kailangang inumin araw-araw, hindi mo kailangan bumalik every 3 months. Diba? So, napaka-convenient. Mga limitasyon po na dapat tandaan. Magpapakabit po kayo sa mga health professionals po. So, meron po tayong invite po na magkakabit po sa center, si Ma'am Cosmo Margie po. Magkakabit po. Tapos po, maaaring maapektuhan ang visa kung iinom po ng gamot tulad ng panlaban sa convulsion o TB. Meron po bang nagtitake po ng gamot dito? Sa TB or convulsion po? Kasi po makakadlangan po ng effectivity ng gamot po ay ng ng PSI. Tapos po, hindi rin po ito protection laban sa sexually transmitted disease kagaya ng HIV. Yung mga side effects po nito, pwede po magkaroon ng pagbabago-bago ng pagregla. Pagreglang mas kaunti kaysa dati, pagsakit ng ulo, pagkahilom, pananakit ng suso, pagbabago ng timbang, pagiging bloating. So ito po ay pansamantala lamang po. Hindi po ito 3 years na ganyan. So, mawawala din po ito. Kasi nag-a-adjust po yung katawan natin sa PSI po. Okay po. Meron po ba kayong katanungan? Tanong po, yung sinasabi namin daw kami, karamihan na gumagamit yan, yung mga working mom, may mga trabaho. Pag busy masyado, hindi nila makapa-inject, mag-inom ng feeds, ganito ang ginagawa nila. Pero kung tayo ay housewife, yun sa bahay, hindi magandang ka-busy din, kung binibigay ka na karamihan, ginagamit nila is feeds at saka dito. Pag mga long-acting, sinabi nga ni Ma'am, long-acting to, mas matagal, pero mas epektibo, pero mas matagal, mas maganda nga, kasi nga, hindi na kayo uubos ng oras na every month, babalik kay Ma'am, kukuha ng gamot, every 3 months, papapunan. Dito, alam mo na lang yung date mo ng balik kung kailan may expert lang sa implant. Diba, implant is 3 years, tama? Yung si IUD is 10 years, 12 to 10 years. Diba? At least yun, tatandaan nyo na isang date, alam nyo kung kailan kayo babalik. Hindi katulad ng day ko na hintayin ko pang mag-Monday bago bumalik, may lakad ka pa. Diba?
Ito, kaya nga sinasabi namin lahat yung binibigay namin sa inyo, lahat ng choices na pwede nyo gamitin na angkop doon sa ginagawa nyo araw. Opo. Okay? So, pwede po ito 15 hanggang 49 years old. Meron po dito 15 pababa. 49 po pataas. Wala naman. So, po pwede po ito. 15 po hanggang 49 years old. Ito po PS. Hindi pataas. Meron po kayong katanungan. Hindi, meron pa yung hindi. Ni-check po. Yung po PSI, check po yun po ang pagkakaiba nila. Tapos 3 years po yan, 3 months 3 naman months, po yung isa. check. Ngayon po, ang side effect po ng PSI at saka DFA parehas. Para kayo sa una nasusuka, yung inyong breast, parang yung magbubuntis kayo, masakit. Tapos sa puso, nagka-cramps, yung medyo masakit. Pag umabot na po kayo ng 3 months, mawawala po yun. Yun po. Tapos, parehas din po siya na hindi po kayo magre-regla hanggang gumagamit kayo ng DFA at saka ng PSI. Pero kung nag-spotting po kayo ng more than 2 weeks, babalik po kayo sa nagkabit o nag-ibig sa inyo para mabigyan mo lang po kayo ng peros. Ibig sabihin po na kaya kayo nag-bleed, kulang po kayo ng iron. Ayaw pong mag-clutch yung dugo nyo, kaya tuloy-tuloy yung lungs. So, yun lang po ang pagkakaiba ng 3 months, 3 years ini-insert, ini-inject yung DFA. Okay. Ang talagang, di ba, sabi nga natin, ang goal natin is proper spacing. Sino pa rin protektahan natin? Nanay, yung tatay, at saka yung baby. Sa immunization, sino pa rin protektahan natin? Baby. Okay. Kaya kami nagpa-family planning. Mahirap naman ng mga nanay ay sunod-sunod mga anak. Anak ng anak, dumadami nga yung anak, pero nagkakaroon sila ng risk. Merong pa mamaya, nagkakaroon tayo ng maternal death. Karamihan dyan, yung mga walang pahingang nanganganak. Di ba? Mananay, mga bata ng anak. Tapos, after 1 year ulit, nanganak. Hindi namin kaya binibigay ng padami, no problem. Pero ang problema dyan kasi is dapat nasa ayos kayo. Kailangan, pag kayo nag-anak, ulit, is healthy kayo. Ready na kayo ulit. Kailangan, hindi... Yung kalusugan ng baby sa anak. Spacing kasi yun. Di ba mayroong kakarya-karya pag marami ng anak, yung 18 nagmumukhang 38. Ang dami ng anak. Siya mga anak ko. Kaya akong family na. Bahay po yung tinatawag namin vaginal ligation. Ay, vaginal ba? Bilateral ligation. Ay, praise po sa inyo. Ito po ay hindi naman po ibig sabihin ay nilike kayo ay mababawasan ang feelings nyo sa pagbabanding nyo ni Mr. Ano? Pinuputol lang po yan, yung fallopian tube, yung daanan ng itlog, puputulin yan para hindi na dumali ng permanent itlog. Okay? Pero yung excitement lang, andun pa rin yun. No, pinutol lang yun naman yung daluyan. Kasi sinasabi nila, pag ano, wala na raw eh. Hindi totoo yun. Wala lang anuhanan. Katawan natin ay may sariling fluid. No, may lubricant tayo sa katawan. Anytime, anywhere, may lalabas dyan. Ano mo talaga? Tulad ng pawis, luha. Diba? Mga swimming fluid natin yan sa katawan na natural. Okay? Kaya ganoon din sa atin, sa masayang bahagi ng ito. Meron din. No, baka sabihin, try na. Hindi po ito yun. Ang ginagawa lang po natin sa ligation o sa permanent method, ay pinuputol lang natin yung daloy ng itlog. So, ito po ay ginagawa sa ospital. Ano po? Hindi lang ginagawa sa HU. Minsan, ginagawa to ng mga doktor pag kunwari, yung nanay, nanganak ngayon, tapos ayaw ng sundan, ginagawa, sinasabay na siya. Kunwari, nag-CS. Ayaw na, sasabay na nila, or else pwede naman. Sa PJG, ito ginagawa. Ano? Basta pag kunwari, kayo ay may idea, meron gusto pa-ligate na makilala nyo, masyado nung ayaw na talagang makukulang, nanganganak. Endorse sila sa mga media. Para naman bigyan mo sila ng health teaching na kung saan sila pupunta o saan sila magpapakot. Okay? Yung pangalawa, kung ayaw nyo, yung asawa nyo na lang. No?
tinatawag namin no scalpel vasectomy o yung hindi po papunto ha, hindi mo lalagyan ng goma, hindi po yun ha, sa aso po yun. Eto sa vasectomy, gano'n rin yun. No, hindi po kapon ang tawag dito, may po kasi kapon. Kakapulin daw si Mr. Hindi. Same yan, yung daanan ng itlog ni Sir sa scrotal area, puputulin yan. Di po yung itlog, buo pa rin po yung itlog. Baka po mamaya magulat sila, wala na sila, hindi po. Baka po sila, baka sa Vietnam po na po sa Taiwan. Yun lang daanan ng si Mildred Sir, yung ex-ina. Puputulin lang. No. Ano pa rin ba yung erectile? Tatayo pa? Oo. Gagalit pa yan. Ay, lalabas mo ba na? Ano ba? Oo, makukuha pa rin yung satisfaction. Now, kaso dito kasi, yung sinasabi yung isa sa mga parisan, pag ganito, kunwari na nabisectomy siya ngayon. Ilang days, hindi pa kayo pwede din tali. Kasi meron pa rin naman kasing natitira yan. Hindi po tinutulan loose na. No, meron pa rin naman parang spacing. No, pwede yun pa rin silang confident kung talagang hindi nila trip na trip talaga nila. Pero mas okay pa rin yung ito, mapapapayag yung gusto niya, napakaganda, napakababae ito kasama niyo. No, kung ayaw niyo, i-review kayo sa akin yan. Ini-inform po namin lahat yung aming mga family planning center at saka yung sa PJG na dapat ginagawa. Kayo po ang mamimili. Hindi po kami ang pwede magsabi, oh, ikaw ganito gamitin mo. Ngayon, pag sinabi niyo po yung gusto niyo, titingnan po namin sa medical will namin kung pwede po kayo. Ngayon, pag hindi po kayo pwede sa ginamit niyo, kami na po ang mamimili para sa inyo. Ma'am, sino mga corpus dito? Marami kayo mga corpus, di ba? Tanungin nyo yung mga kaya ibigang corpus nyo. Nanay din. Baka mamaya may bumibili ng mga pills sa labas. Na papadepo sa labas. Sabihin nyo meron sa akin. Pumunta na lang po No. Libre yun. Wala nang bayad yun. para po ma-i-record po sila. Basta pag nagtanong kayo doon, sabihin nyo lang yung barangay nyo. Kahit wala akong mamaya. Thank you very much. Bibidyo yan. Thank you po sa inyo lahat. Ako lahat. Saka nakasakay.